Amoy pa lang, panalo na. Sinong aayaw sa barbecue na bagong ihaw? Maproseso nga lang ang paggawa nito. Pero alam niyo bang meron ng ready-to-ihaw na barbecue? No more babad-babad. No more tusok-tusok. Ihaw-ihaw agad-agad. Yan ang isa sa patok na produkto sa palengke sa Pasay na 2 dekada ng pinagkakaguluhan. May isang tindera sa palengke ng Pasay na famous dahil sa kanyang mga panindang karne na ready to cook na. Meet Nanay Susan. Huh? Ay, meron tayong customer, Nay. Bibili po kayo. Ano mabili niyo, Nay? Sino ka? Ako po si Susan. Ako si Susan eh. Ako yung may-ari nito. Ay, niyo ba to? Nay, halika dito. Yan pala yung totoong Susan. Sus naman, nagkala talaga ang mga maabilidad na Susan. 67 taong gulang na si Nanay Susan pero young at heart pa rin sa pagnenegosyo. Sinlakas ng benta ng kanyang mga panindang karne. 7 taong gulang daw siya nang magsimulang magtinda sa palengke. Nung araw talagang sobrang hirap ng buhay namin. Kaya ako bata pa ako. Natuto na ako sa palengke para makatulong sa nanay ko. Tagatinda lang siya noon hanggang naisipang magsarili at magtinda ng iba't ibang karne noong mag-24 anyos. Sipag, diskarte at lakas ng loob lang daw ang inilabas niya. Talagang wala akong puhunan talaga. Kasi nga, yung tinda ko ngayon, bukas sa bayan. Hanggang sa napaikot-ikot ko na yun, hanggang sa ngayon. Naging maganda raw ang takbo ng kanyang negosyo. Napag-aral ang kanyang mga kapatid at 3 anak, bagay na hindi niya nagawa para sa kanyang sarili. Yung hindi ko inabot, gusto ko marating ng anak ko yung educational, pinaka-the best. Sa lahat. Sabi ko, sa taong masipag, madali ang pera. Pero ang pinag-aralan, yan hindi kaya na kami sa inyo. Yun lang naman ang minimiti ko sa kanila eh. Makatapos sila. Pero makikita ko para ba yung marunong na sila tumayo sa sarili ang mga paa. Matapos ang mahigit 5 dekada, laman pa rin ng palengke si Nanay Susan. Maliban sa sariwang karne, ang binabalik-balikan ng kanyang mga suki, ang ready-to-ihaw na barbecue. At ang kanyang specialty na more corn. Ito regular na yung barbecue. Ilang piraso yan? 20 pieces. Magkano? 360. 20 pieces? Oo, napakamura. Mura naman. Ito yung tatawag namin murkon. Murkon? Oo. Ang lalaki ng murkon, ha? Ilang kilo yan? 2? Wala pa ito 1 kilo, mga 3/4 lang. Pero yan. magkano to? Ang kilo nito, 500 lang. Ayan, mga kapusot, ngayon tuturuan naman tayo Nanay Susan gumawa ng kanilang barbecue. Unahin natin ang taba. Ano ba yung mga ginamit nyo dito? Of course, nakikita ko may sesame seeds. Sesame oil. Sesame oil. Kompleto rin, parang timplang barbecue lang siya. Lambot naman ang laman nito. Yeah. Parang pag binarbecue mo Ano to. yung low mo yan? Low mo kasi. Eh, yung pinakatay, ang bagas sa baka yung tenderloin. Mayroon ba nagagalit pag walang taba? Oo, Ang parang dulo? gano'n. Kasi save the best for Oh, last. same price yan. Totoo lang, aminin nyo, pag ang barbecue, gusto nyo yung taba. Kahit ako gusto ko taba eh. So, ilang kilo kayo everyday? 200 kilos? 200 yan. Ng barbecue. Ayan. Yan. So, ito na ang sikat na barbecue dito sa Pasay City Public Market. Gawa ni Nanay Susan. Sa dami ng barbecue na nagagawa nila kada araw, hindi nakataka-taka kung saan-saan na raw ito nakararating. Pero po taga Baguio, nagpupunta pa rito para lang dyan eh. Mapa, pag dumating ng Baguio yun, Oo, barbecue Pampanga, na, luto na yun. Pampanga, Cavite. Yan. Saan-saan. Kita? Kumusta kita? Dami nila. Dami, di wala, hindi masabi ni Nanay Susan kung gaano kita. Basta masaya siya. Pwede niyo masabi ko ilang digits ang kita niya? Ay, Secret! Secret! Tama lang. Maliban sa barbecue, ipapakita rin ni Nanay Susan ang paggawa ng kanyang specialty ng morcon. Anong parte ng baka to? Ayan yung tawag na eye round, kabinugan. Eye round ang karne mula sa hitang bahagi ng baka. Parang blanket to Parang Nga ba, oh. Pero ito, binarinate niyo muna. marinate Ano to? Ano tong mga toyo, kalamansi, paminta. Basic lang naman pala. Pero nasa proseso yan. Papahiran muna ang karne ng baka ng liver spread. Oh, isasalansa mo lang itong taba. Taba ng baboy. Tulad yung carrots. Carrots. Ito yung Pickles.
Thank you. Ayan. Ito yung hotdog. Dami nilalaman. O, dami yan. Sunod ang chorizo, panghuli ang itlog na maalat, at pwede na itong irolyo at itali. Kailangan mahigpit. Oo, mahigpit talaga. Pero para mas madali, ganito gagawin mo. Hatak. Irorolling mo. Hatak dito. Yan. Ayan. So, kailangan maano yung tali talaga, mahigpit. Ayan, ready na yan. Oh, ay, ang ganda ng pagkakatali, oh. Masinsin. Masinsin yung pagkakano, walang kawala. O kumpara mo sa gawa ko, pwede na, pasado na rin. Pwede na, pasado na. May tali pa rin naman, di ba? Kaya lang hindi mo First time masyado lang naman. masinsin, pero pwede na. Susin tayo! May kanya-kanya ng pamilya ang mga anak ni Nanay Susan. Kahit halos buong buhay niya ay umikot na sa palengke, hindi niya raw ito iiwan. Masaya na ako, wala na ako mahihiling pa. Hindi ko sukat akalain na kahit na ganito. Ganito lang ako. Para bang nagawa ko yung mga dapat gawin ko sa buhay ko. Masaya ako sa palengke kasi andito yung mga kaibigan ko, kakilala ko. Nag-enjoy na ako, yung mga suki ko, napagsisilbihan ko pa. Kahit na paano, nakakatulong, kumikita sa mga spaces pa, di ba? Ang maituturing daw na sikreto ng kanyang negosyo, ang pag-aalaga ng kanyang mga suki. Pag nag-alaga ka ng suki, kinakailangan pang matagalan. Halimbawa, yung suki mo, pag bumili sa'yo, number one, huwag mong bibigyan ng pangit. Para babalik-balikan ka. Diyan din daw kumakapit ang negosyante ring si Jake na may-ari naman ng kainan sa Rojas Boulevard. 15 taon na raw siyang suki ni Nanay Susan. Sa palengke, lahat yun inikutan ko na. Kung hindi naman masarap yung paninda mo, mura ka nga, pantawid gutom lang. Pero kung yung babalik-balikan ka, yun ang meron kay Nanay Susan na wala sa iba. Bentang-benta rin sa kainan ni Jake ang barbecue ni Nanay Susan. Masarap. Tamang-tama lahat ng lasa. Bagay talaga siya sa kanin. Malaman po siya. Malambot po. All in na talaga. Pasado na sa amin ng mga OFW. Para kay Nanay Susan, hindi lang hanap buhay ang kanyang negosyo. Ito raw ang kanyang maituturing na talambuhay. Maaga nagbalat ng buto, natuto at nagsarili ng negosyo hanggang nagbunga ang lahat ng kanyang sakripisyo. Kaya ngayon, hindi na trabaho ang turing sa kanyang ginagawa, kundi masayang pagsaserbisyo sa publiko. Pag naubos yung paninda, yun ang senyales na talagang parang maging masaya ako. Ito yung pag-esenso talaga.